2 taon, 2 mahabang taon ng pagkakakulong sa pait, paglalakad sa kawalan, at pagtatayo muli mula sa abo ng mga pangarap na tinapakan. Ngayon, nakatayo ako rito, sa harap ng matatayog na gusali ng De La Vega Corporation, ang gusaling nagsilbing simbolo ng aking pagkalugi at pagkasira. Ang araw ay sumisikat, ngunit sa aking paningin, tila madilim pa rin ang kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit hindi ito sapat para pawin ang panginginig ng aking laman. Bumalik ako. Bumalik si Liwayway Alonuevo. Huminga ako ng malalim. Pinilit itong gawing normal, kahit ramdam ko ang bawat hibla ng nerbiyos na kumakalat sa aking katawan. Ang bawat hakbang papalapit sa pintuan ay parang paghakbang patungo sa hindi ko alam na kapalaran. Ang aking dating buhay, ang aking tahanan, ang lalaking minahal ko nang higit pa sa sarili ko. Lahat iyon ay nawala sa isang iglap, pinalitan ng mga kasinungalingan at luha. Ngayon, hawak ko ang bagong pangalan, ang bagong anyo, at ang isang lihim na magpapabago sa lahat. Nang makapasok ako sa labi, napapalibutan ako ng karangyaan at kapangyarihan. Ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kani-kanilang mga mundo. Hindi alintana ang presensya ng isang babaeng tila multo sa gitna nila. Tinungo ko ang reception desk. Magandang umaga po. Bati ko sa receptionist. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Ako po si, Miss Clara Martinez. May appointment po ako kay Mr. Sinag de la Vega. Bago po akong sekretary ni Sir. Tinaasan ako ng kilay ng receptionist. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang computer screen. Clara Martinez. Tama, may nakalista nga. Sa executive floor po, room 1V1. Sa hallway pong iyon, tataas po kayo ng elevator. Tumangulang ako, pinipigilan ang sarili na mapapikit. Ang executive floor. Ang opisina niya. Ang puso ko'y kumakabog ng mas mabilis. Bawat hakbang papalapit sa elevator ay parang papalapit sa apoy. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bumungad sa akin ang isang maluwag at tahimik na hallway. Ilang tao lang ang naroon, lahat nakatutok sa kanilang mga gawain. Tinungo ko ang room 1201. Ang aking pangalan ay nakaukit sa isang brass plate sa tabi ng pintuan. Clara Martinez, Executive Assistant. Isang kasinungalingan na kailangan kong pagtaguan. Bago ko pa man katukin ang pinto, bumukas ito mula sa loob. At doon siya, si Sinag, ang mga matang iyon. Kahit pagkalipas ng 2 taon, ang mga matang iyon pa rin. Nanginig ang buo kong pagkatao nang muli kong masilayan ang kanyang mga mata sa kabilang dulo ng maluwag na opisina. Tila ba bumalik ako sa araw na yon, ang araw na winasak niya ang lahat. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay mas maayos at ang kanyang mukha ay tila mas pinatanda ng panahon at responsibilidad. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang iyon na minsay puno ng pag-ibig para sa akin, ngayon ay puno ng pagtataka at pagkalito. Hawak ko ang strap ng aking handbag, pinipigilan ang nanginginig kong mga kamay. Gusto kong tumakbo, lumayo, magtago, ngunit hindi maari. Nandito na ako. Nandito na si Liwayway Alonuevo sa mismong lugar na nagdulot sa kanya ng pinakamasakit na sugat. Magandang umaga, Mr. De La Vega, sabi ko. Pinilit na gawing matatag ang aking boses kahit na ang aking puso ay bumubulabog sa dibdib ko na parang isang nagsisimulang bagyo. Ako po si Clara Martinez, ang bago niyo pong assistant. Napatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsaliksik. Tila sinusubukang hanapin ang isang pamilyar na mukha sa aking bagong anyo. May bakas ng pagkilala, ngunit agad din itong napalitan ng pagdududa.
Clara Martinez? Nauutal niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi ko, hindi ko kayo maalala. Ngumiti ako ng bahagya. Isang nangiti na hindi umabot sa aking mga mata. Marahil po ay hindi pa tayo nagkakakilala ng personal, sir. Ngunit nalulugod po akong magsilbi sa inyo. Sa likod niya, sa may malaking mesa ay isang babaeng nakangiti ng matamis. Ngunit ang mga mata ay tila tumutusok sa akin. Si Ligaya Reyes, ang babaeng pumalit sa akin. Ang babaeng kasama niya ngayon. Ang babaeng nagbibigay sa kanya ng bagong kaligayahan. Sinag, mahal. Malamig na tawag ni Ligaya. Lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang braso. Tas sinakono siya. May ahalong pagtatakhang may bahid ng pagmamay-ari ang kanyang tono. Nagkatinginan kami ni Ligaya. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na digmaan ang nagsimula sa pagitan namin. Sa mga mata niya, nakita ko ang apoy ng pagdududa at pagbabanta. Sa aking mga mata, nakita niya ang determinasyon ng isang babaeng handang lumaban para sa anumang matitira sa kanya. Si Sinag naman, tila nalilito sa sitwasyon, ay bumaling kay Ligaya. Siya ang bago nating secretary, Ligaya. Si Clara Martinez. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa akin. Isang sulyap na puno ng palaisipan. Miss Martinez, pasok po kayo. Maupo po kayo doon. Itinuro niya ang isang upuan sa tabi ng kanyang mesa. Tumango ako at naglakad papasok sa kanyang opisina. Sa gitna ng lupain ng aking nakaraan at ng aking hinaharap. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa aking likuran. Tila kinukulong ako sa isang mundong matagal ko nang iniwan. Sinag de la Vega. Nandito na ako at hindi na ako aalis hanggat hindi nababawi ang lahat. Cliffhanger. Nang umupo ako sa aking bagong upuan, napansin ko ang isang maliit na litrato sa tabi ng mesa ni Sinag. Isang litrato naming dalawa noong masaya pa kami. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pahiwatig. Napansin niya ito at muling bumalik ang pagkalito at kakaibang pagkilala sa kanyang mga mata. Sir Martinez, sabi niya, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalinlangan. Mukhang meron tayong dapat pag-usapan tungkol sa nakaraan. Sa kabilang banda, si Ligaya ay nakatingin sa akin na parang nais akong lamunin ng buhay. May mga sandaling ang isip mo ay tila nagiging isang malawak na karagatan at ikaw ay isang bangkang papel na tinatangay ng mga alon ng pagkalito. Ganoon ang pakiramdam ko habang nakatitig sa babaeng nasa harapan ko. Si Clara Martinez, ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagngiti niya nang makita ang litrato. May kung anong pamilyar sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang isang lumang kanta na naririnig mo ang himig, ngunit hindi mo maalala ang pamagat. Mayroon tayong dapat pag-usapan tungkol sa nakaraan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, pumasok na si Ligaya sa eksena. Ang kanyang tinig ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Mahal, huwag mo nang istorbuhin ang bagong assistant. Marami pa tayong gagawin, sabi niya. Sabay pulupot ng kanyang braso sa akin at hila sa akin palayo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Clara. Isang babala na malinaw kong naintindihan. Ang buong umaga ay naging isang pagsubok sa aking konsentrasyon. Habang sinusubukan kong pag-aralan ang mga numero sa financial report, ang aking isip ay lumilipad pabalik sa kanya. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay may ritmong pamilyar. Ang bawat pag-abot niya ng dokumento ay may kilos na tila nakita ko na dati. Ang kanyang pabango, isang banayad na amoy ng sampagwita, ay nagpapaalala sa akin ng isang hardin na matagal ko nang kinalimutan. Sir,
Kape niyo po, sabi niya. Inilapag ang isang tasa sa aking mesa. Tiningnan ko ang kape. Itim. Walang asukal. Eksakto sa gusto ko. Paano niya nalaman? Salamat, Miss Martinez, sabi ko. Sinisikap na itago ang aking pagtataka. Paano mo nalaman kung paano ko gusto ang kape ko? Ngumiti siya ng bahagya. Nabasa ko po sa mga lumang files, sir. Para po sa reference ng mga dating assistant. Tumango ako, ngunit hindi ako kumbinsido. May mali. May hindi tama. Parang may isang piraso ng puzzle na nawawala. At ang pirasong yon ay nasa harapan ko mismo. Dumating ang tanghalian. At si Ligaya ay pumasok sa opisina. Dala ang isang basket ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Ngunit ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Clara. Naabala sa pag-aayos ng mga papeles. Mahal, dinalhan kita ng paborito mo. Sabi ni Ligaya, inilalabas ang pagkain. Para sa ating dalawa lang. Ang diin sa dalawa lang ay hindi nakaligtas sa akin. Ito ay isang malinaw na mensahe para kay Clara na umalis. Ngunit si Clara ay tila walang narinig. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Salamat, Leah, sabi ko. Medyo naiirita sa kanyang pagiging possessive. Umupo kami sa maliit na sofa sa sulok ng opisina. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang sumulyap kay Clara. Huwag mo na siyang pansinin. Bulong ni Ligaya. Napansin ang aking pagtingin. Mukha siyang simple. Hindi ko alam kung bakit siya ang kung kinuha mo. Marami namang iba dyan na mas maganda at mas presentable. Kumunot ang noo ko. She's efficient, Ligaya. Iyon ang mahalaga. At hindi siya simple. Meron siyang kakaibang ganda. Napahinto si Ligaya sa pagkain. Ang kanyang nangiti ay nawala. Napalitan ng inis. Kakaibang ganda? Sinag. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nang dumating ang babaeng yan, palagi ka nang tulala. Walang nangyayari. Marami lang akong iniisip. Pagdadahilan ko. Ngunit alam kong nagsisinungaling ako. Ang babaeng iyon, si Clara Martinez, ay ginugulo ang aking isipan sa paraang hindi ko maintindihan. Nang hapon na yon, may isang kliyente na tumawag. Isang importanteng deal. Habang kausap ko siya sa telepono, biglang sumakit ang ulo ko. Napahawak ako sa aking sentido. Nang ibaba ko ang telepono, nakita ko si Clara na nakatayo sa harapan ko. May dalang isang basong tubig at gamot. Sir, mukhang masama po ang pakiramdam niyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Paano mo nalaman? Tanong ko. Naririnig ko po sa boses niyo habang kausap niyo ang kliyente. Sagot niya. Ganyan din po kasi. Ang dati niyong asawa, di ba? Madaling sumakit ang ulo kapag stressed. Pasensya na po. Nabasa ko lang din sa mga lumang notes. Natigilan ako. Liwayway. Ang dati kong asawa, ang pangalan niya ay tila isang multo mula sa nakaraan. Matagal ko nang sinubukang kalimutan ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang sakit na idinulot ng kanyang pagkabaog. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ay binubuhay ang kanyang alaala. Oo, mahina kong sagot. Madali ngang sumakit ang ulo niya. Ngumiti si Clara, isang malungkot na ngiti. Sayang mo, Mayang. Mukha po siyang mabait na tao, base sa mga nababasa ko. Mahal na mahal ka raw po niya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang isang punyal. Oo, mahal na mahal niya ako. At sinaktan ko siya. Iniwan ko siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng pagtataka, ay umabot ng sasukdulan. Kailangan kong malaman. Cliffhanger. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking boses ay seryoso at puno ng katanungan. Miss Martinez,
Mukhang mas marami ka pang alam tungkol sa kanya kaysa sa akin. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Ikwento mo sa akin ang tungkol kay Alo Nuevo, ang dati kong asawa na tila kinalimutan ko na. Si Clara ay hindi sumagot. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap. Isang pares ng matang puno ng sakit, pag-ibig, at isang lihim na handa ng sumabog. Ang tanong niya ay, humangin sa pagitan namin, mabigat at puno ng mga multo ng nakaraan. Ikwento mo sa akin ang tungkol kay Alo Nuevo, ang dati kong asawa na tila kinalimutan ko na. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa aking sariwang sugat. Kinalimutan. Ganoon lang kadali para sa kanya na itapon ang lahat. Ang aking puso ay nagumpisang tumakbo ng mabilis. Isang halo ng galit at pait ang dumaloy sa aking mga ugat. Ngunit sa labas, nanatili akong si Clara Martinez, kalmado, propesyonal, at walang bahid ng emosyon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pasensya na po, sir. Ang mga nalalaman ko lang po ay base sa mga dokumento at ilang personal na tala na naiwan sa opisina. Ayon po doon, si Mrs. Alo Nuevo ay isang simpleng babae na may malaking pangarap para sa inyong dalawa. Sinasabi rin po na labis po ang kanyang pagmamahal sa inyo. Bawat salita ay maingat kong pinili, tila naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang saglit na pagsisisi, isang kislap ng kalungkutan, bago ito muling napalitan ng pader na matagal na niyang itinayo. Tumango siya, tila nasiyahan ngunit hindi lubusang kumbinsido sa aking sagot. Salamat, Miss Martinez. Makakaalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila pagod na. Umalis ako sa kanyang opisina na may bigat sa aking dibdib. Ang unang hakbang ng aking plano ay naging matagumpay. Nakuha ko ang kanyang atensyon, ngunit ang bawat tagumpay ay may katumbas na sakit. Ang marinig mula mismo sa kanya na kinalimutan na niya ako ay isang dagok na hindi ko inaasahan. Kinagabihan, nagpasiya akong mag-overtime. Ito ang perpektong pagkakataon. Alam kong may mahalagang meeting si Sinag at Ligaya, kasama ang isang investor. Nakaduda-duda ang reputasyon. Sinabi kong tatapusin ko ang ilang reports, isang perpektong dahilan para manatili sa opisina. Nang dumating ang gabi, ang buong palapag ay halos wala ng tao. Tanging ang ilaw mula sa opisina ni Sinag at sa aking cubicle ang nananatiling bukas. Mula sa aking pwesto, naririnig ko ang kanilang mga boses. Mahina ngunit sapat na para maramdaman ko ang tensyon. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang isang maliit na USB device mula sa aking bag. Isang high-tech na voice recorder na mukhang ordinaryong flash drive. Nagtimpla ako ng 3 kape at dinala ito sa kanyang opisina. Sir, ma'am, kape po. Sabi ko nang may ngiti. Tiningnan ako ni Ligaya ng masama. Tila naiinis sa aking paggambala. Ngunit si Sinag ay tumango lang. Habang inilalapag ko ang mga tasa, maingat kong idinikit ang USB recorder sa ilalim ng conference table sa isang pwestong hindi madaling makita. Isang malagkit na tape ang nag-secure dito. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Salamat, Miss Martinez. Ilock mo na ang pinto pag alis mo, utos ni Sinag. Tumango ako at lumabas. Isinara ang pinto sa likuran ko. Bumalik ako sa aking cubicle, umupo, at nagkunwaring abala. Ngunit ang aking buong pandinig ay nakatutok sa kabilang kwarto. Ang aking plano ay nagsisimula ng umusad. Pagkatapos ng halos 1 oras lumabas sila. Ang mukha ni Ligaya ay masaya, habang si Sinag naman ay tila balisa. Nagpaalam sila at umalis. Hinintay ko pa ng ilang minuto bago ako kumilos. Pumasok ako sa kanyang opisina, kinuha ang recorder at mabilis na umalis ng gusali.
Pagdating ko sa aking maliit na apartment, ang unang ginawa ko ay tawagan si Diwa. Siya lang ang tanging taong nakakaalam ng lahat. Ang aking sandalan sa gitna ng unos na ito. "Hello, Liway?" Sagot niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Diwa, nagawa ko na." Sabi ko. Nanginginig pa rin ang boses. Nakarecord na ako ng pag-uusap nila. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga. "Liway, mag-iingat ka. Delikado yung ginagawa mo. Paano kung mahuli ka nila? Paano ang anak mo?" Ang pagbanggit sa aking anak ay tila isang angkla na humila sa akin, pabalik sa realidad. Napahawak ako sa aking dibdib. Kaya ko nga ito ginagawa, Diwa, para sa kanya. Para mabigyan ko siya ng kinabukasang hindi nababahiran ng kasinungalingan ng kanyang ama. Naiintindihan ko, Liway, pero ang paghihiganti, baka lamunin kanya ng buo, mahinang sabi ni Diwa. "Basta, nandito lang ako. Anong kailangan mo?" "Salamat, Diwa. Ikaw na lang talaga ang meron ako." Sabi ko, ramdam ang luhang nagbabadyang tumulo. "Isasend ko sa'yo ang audio file. Pakisabi sa Kin kung may mahahanap kang kahiting anong iligal. Ikaw ang eksperto diyan." Pagkatapos ng aming pag-uusap, isinaksak ko ang USB sa aking laptop. Ang mga boses ni Sinag, Ligaya, at ng misteryosong investor ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Habang pinapakinggan ko, isang eksena ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang gabi, 2 taon na ang nakalipas. Masaya kaming naghahapunan ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit sa gitna ng aming tawanan, may nakita akong isang text message sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ligaya. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang kliyente lang yon. Naniwala ako. 1 linggo pagkatapos noon, iniwan niya ako. Napapikit ako ng mariin, pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at kumikirot. Tiningnan ko ang screen ng laptop kung saan naroon ang mukha ng isang lalaking minsan kong tinawag na mamahal. Isang imahe niya habang masayang nakikipag-usap kay Ligaya kanina sa opisina ang sumagi sa aking isipan. Ang kanyang mga ngiti, ang paraan ng paghawak niya sa kamay nito, lahat ay parang mga kutsilyong isinasaksak sa aking puso. Ngunit ang sakit na yon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako ang dating liwayway na iiyak na lang sa isang sulok. Tapos na ang panahong yon. Ngayon, ako si Clara Martinez at ang bawat sakit na ipinaramdam niya sa akin ay magiging gasolina para sa aking paghihiganti. Cliffhanger. Habang papalapit na sa dulo ang recording, isang pangungusap mula kay Ligaya ang nagpatigil sa aking paghinga. "Siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa Project Alunuevo," hindi na nasinag. "Lalo na yung original na papeles. Kapag nalaman to ng kahit sino, pareho tayong babagsak. Project Alunuevo? Ang pangalan ko. Anong ibig sabihin nito?" Ang paghihiganti ko ay biglang naging isang paghahanap sa isang mas malalim at mas madilim na sikreto. May mga tao na parang anino, dumarating ng walang babala, tahimik na sumusunod, at nag-iiwan ng malamig na pakiramdam. Ganoon si Clara Martinez. Mula ng unang araw na tumapak siya sa opisina, meron ng kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ito simpleng selos. Sanay na ako sa mga babaeng lumalapit kay Sinag, mga babaeng naghahangad ng kanyang yaman at atensyon. Pero si Clara, iba siya. Ang paraan ng pagtingin niya kay Sinag ay hindi tulad ng sa iba. Hindi ito paghanga ng isang empleyado o pagnanasa ng isang babae. Mayroon itong lalim, isang lungkot na tila nagmumula pa sa nakaraan. At ang mas nakakainis, napapansin ito ni Sinag.
Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkalito, ang tila pamilyar na pakiramdam, ang unti-unting pagbabalik ng interes sa isang multo na dapat ay matagal nang nakalibing. Hindi, hindi ako papayag. Masyadong malaki ang pinaghirapan ko para makuha ang lahat ng ito. Ang buhay na ito, ang posisyon ko sa tabi ni Sinag, ang De La Vega Corporation na balang araw ay magiging akin din. Hindi ko hahayaang sirain ito ng isang simpleng sekretarya na may misteryosong mga mata. Kinabukasan, habang nasa isang mamahaling coffee shop, si Sinag, para sa isang meeting, ginawa ko ang unang hakbang. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. "Mang Tony," sabi ko nang may sumagot sa kabilang linya. "Si Leah ito. May trabaho ako para sa'yo." Si Mang Tony ay isang pribadong investigador. Magaling, maingat, at higit sa lahat, walang maraming tanong. "Ano ang kailangan mo, Ma'am Leah?" Tanong din niya. May isang babae. Clara Martinez ang pangalan, bagong sekretarya ni Sinag de la Vega. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya galing? Sino ang pamilya niya? Ano ang nakaraan niya? Bawat detalye, gaano man kaliit. At gusto kong malaman kung meron siyang anumang koneksyon sa nakaraan ni Sinag, lalo na sa dati niyang asawa. "Masusunod, ma'am. I-text niyo lang po ang litrato at iba pang detalye," sagot niya. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay medyo gumaan ang aking dibdib. Ang pag-alam sa katotohanan ang pinakamahusay na sandata. At kapag nalaman ko na kung sino talaga si Clara Martinez, sisiguraduhin kong magagamit ko yon laban sa kanya. Nang hapong yon, nakita ko ang perpektong pagkakataon. Nauna akong bumalik sa opisina mula sa isang meeting at naabutan ko si Clara sa pantry. Nag-iisang nagtitimpla ng kape. "Ito na yon." "Clara," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may diin. Humarap siya, bahagyang nagulat. "Ma'am Ligaya," bati niya. Ngumiti ako, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. "Mukhang nag-e-enjoy ka sa bago mong trabaho. Masyado kayatang malapit kay Sir Sinag." Hindi siya natinag. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am." "Talaga ba?" Lumapit ako sa kanya, tinititigan siya ng diretso sa mata. "Alam mo, marami nang dumaang sekretarya dito. Lahat sila, alam ang kanilang lugar. Umaasa akong alam mo rin kung nasaan ang sayo. Si Sinag, akin siya. Ang lahat ng meron siya akin. Intindihin mo yan." Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa amin. Ang kanyang mga mata ay hindi umiwas. May nakita akong kislap ng galit doon. Isang apoy na mabilis din niyang itinago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. "Naiintindihan ko po," mahina niyang sagot. "Ang tanging interes ko po dito ay ang aking trabaho." Tumalikod na ako, ngunit bago ako tuluyang umalis, huminto ako. Mabuti kung ganoon, dahil ayokong magkaroon ng problema. Lalo na't napakaganda ng takbo ng buhay namin ni Sinag ngayon. Habang pabalik ako sa opisina ni Sinag, hindi ko maiwasang isipin ang Project Alo Nuevo. Iyon ang alas ko. Iyon ang proyektong nagbigay sa akin ng kontrol, hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin kay Sinag. Ang proyektong yon ay nakatali sa pangalan ng dati niyang asawa. Isang masakit na alaala na ginamit ko para tuluyan siyang makuha. Walang sino man ang pwedeng makaalam ng tunay na nangyari doon. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ni Sinag, tumunog ang aking telepono. Isang text message mula kay Mang Tony. "Ma'am, may initial report na ako." Mabilis akong nagdahilan para pumunta sa banyo. Doon ko binuksan ang mensahe, isang attachment ng isang dokumento. Binuksan ko ito. Pangalan, Clara Martinez address, isang maliit na apartment sa Quezon City. Background check,
Walang criminal record. Nagtrabaho bilang administrative assistant sa isang maliit na kumpanya sa Cebu bago lumipat sa Maynila. Ang nakakagulat, ayon sa mga records sa Cebu, siya ay si Clara Alonuevo Martinez, hiwalay sa asawa. Dahilan ng hiwalayan, pagkabaog, napahinto ako. Alonuevo, ang apelyido ng dating asawa ni Sinag, ang pangalan na nakakabit sa pinakamalaki naming sikreto. Pagkabaog, ang parehong dahilan kung bakit iniwan ni Sinag si Liwayway. Cliffhanger. Ngunit sa dulo ng report, may isang tala si Mang Tony. May mga inconsistency sa kanyang records, ma'am. Ang litrato sa kanyang lumang employee ID sa Cebu ay hindi tugma sa itsura niya ngayon. Tila nagparetoke. At ang pinakakakaiba, ang pangalan ng dating asawa niya ay hindi mahanap sa kahit anong record. Tila isang multo. May itinatago ang babaeng ito. Napatingin ako sa salamin. Ang aking mga mata ay nanlilisik. Hindi ito coincidence. Sino ka ba talaga, Clara Martinez? O dapat ko bang sabihing, Liwayway Alonuevo? Ang mga sumunod na araw ay isang paglalakbay sa pagitan ng pamilyar at ng bago. Hindi ko maialis sa aking isipan si Clara Martinez. Ang bawat kilos niya, ang bawat salita, ay tila isang malabong alaala na pilit kong binubuo. Ang kanyang presensya sa opisina ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng magulo at mapag-angking pagmamahal ni Ligaya. Isang gabi, kinailangan naming mag-overtime para sa isang biglaang presentasyon para sa mga board members kinabukasan. Si Ligaya ay maagang umuwi, nagrereklamo sa dami ng trabaho. Tanging kami na lang ni Clara ang naiwan sa buong palapag. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng aircon at ang tunog ng aming mga daliri sa keyboard. "Kape, sir?" Alok niya. Hindi man lang tumitingin mula sa kanyang monitor. "Sige, salamat," sagot ko. Ilang sandali pa, inilapag niya ang isang tasa sa aking tabi. Ang amoy nito ay nagbalik sa akin sa maraming gabing nagtrabaho kami nang magkasama ni Liwayway. Napatingin ako sa kanya. Ang ilaw mula sa kanyang desk lamp ay nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa kanyang mukha. Sa anggulong iyon, sa katahimikan ng gabi, ang pagkakahawig nila ay hindi maikakaila. "Miss Martinez," bigla kong sabi, hindi na napigilan ng sarili. "Pwede ba kitang tanungin ng personal?" Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Ano po iyon, sir?" "Ang dati mong asawa, anong nangyari sa inyo?" Nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap ng sakit na mabilis din niyang itinago. "Matagal na po iyon, sir. Minsan po, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi kayo para sa isa't isa, wala pong magagawa. Pero mahal mo siya." Usisa ko pa. Tumango siya. Ang kanyang tingin ay lumayo. Tila nakatingin sa isang malayong alaala. "Higit pa po sa buhay ko. Ibinigay ko ang lahat. Pero hindi po naging sapat." Ang mga salitang yon ay tumama sa akin. Hindi naging sapat. Ganoon din ang sinabi ko kay Liwayway. Ang mga luha sa kanyang mga mata noong araw na yon ay biglang bumalik sa aking isipan. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. "Pasensya na," sabi ko. Biglang nakaramdam ng hiya. Hindi ko dapat tinanong. Umiling siya at ngumiti ng malungkot. "Okay lang po, sir. Bahagi na po yun ng nakaraan." Bumalik siya sa kanyang ginagawa. Ngunit ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng isang bakas sa hangin, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, habang papunta sa opisina, napadaan ako sa isang bookstore. Sa bintana, nakita ko ang isang libro, isang lumang koleksyon ng mga tulang Filipino. Naalala ko ang sinabi ni Clara minsan na mahilig siyang magbasa ng mga tula noong bata pa siya.
Bago ko pa man mapigilan ang aking sarili, pumasok na ako sa loob at binili ito. Pagdating ko sa opisina, naabutan ko siyang nag-aayos ng aking schedule. Inabot ko sa kanya ang maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi ko. Nagulat siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang libro mula sa supot. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. "Sir, hindi niyo po kailangang gawin to. Isang maliit na pasasalamat lang sa pag-overtime mo kagabi at sa masarap na kape," sabi ko. Ngumiti. Hinaplos niya ang pabalat ng libro at sa isang saglit nakita ko ang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagpaliwanag sa buong kwarto. At sa sandaling iyon, alam ko na, nahuhulog na ako sa kanya. "Salamat po, sir. Maraming salamat po," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nanginginig. "Walang anuman, Kla." "Miss Martinez," sabi ko. Muntik nang masabi ang kanyang unang pangalan. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa ilang segundo, tila kami lang ang tao sa mundo. "M." Isang boses ang bumasag sa aming sandali. Si Ligaya. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos habang nakatingin sa librong hawak ni Clara. "Mahal, kanina pa kita hinihintay sa parking. Akala ko ba sabay tayong mag-uungga, sabay tayong mag-aagahan?" Sabi niya. Ang tamis sa kanyang boses ay hindi maitago ang pait. "Pasensya na, Lia. May tinapos lang kami," sabi ko. Biglang nakaramdam ng pagkakasala. Lumapit si Ligaya sa akin. Hinalikan ako sa pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Clara. "At ano naman yan? Mukhang ang aga-aga ay may regalo ka na." "Regalo ko lang sa kanya bilang pasasalamat," mabilis kong sagot. Tumawa si Ligaya ng pilit. "How sweet. Napakabait mo talagang, boss, mahal." Pagkatapos ay bumaling siya kay Clara. "Sana alagaan mo yang libro. Bihira lang maging ganyan ka-thoughtful si Sinag." Ang bawat salita ay may dalang patutsada. Naramdaman ko ang pagbabago sa atmosfera. Ang kapayapaang naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng tensyon. Si Clara ay yumuko na lang at bumalik sa kanyang mesa. Tahimik na inilagay ang libro sa kanyang drawer. Ang buong araw na yon, ang isip ko ay gulong-gulo. Ikinumpara ko ang reaksyon ni Clara sa regalo ko, ang simple at taos-pusong pasasalamat, sa reaksyon ni Ligaya, ang pag-aari, ang selos, ang pangangailangan na laging kontrolin ang sitwasyon. Bigla kong naisip, kailan ba ang huling beses na naramdaman kong malaya at masaya kasama si Ligaya na walang halong pagpapakitang tao? Cliffhanger. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama katabi si Ligaya na abala sa kanyang telepono, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ito tama. Ang relasyon namin ay parang isang magandang bahay na walang laman. Puno ng palamuti sa labas, ngunit hungkag sa loob. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng akala ko ay magbibigay sa akin ng lahat. "Lia," sabi ko. Ang aking boses ay seryoso at desidido. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa atin." Natigilan siya at nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Ang desisyon ni Sinag na kausapin si Ligaya ay isang pangyayaring hindi ko alam. Ang mundo ko ay umiikot sa dalawang bagay lamang: ang pagpapatupad ng aking plano at ang pangungulila sa aking anak. Ang mga salitang naririnig ko sa recording, Project Alo Nuevo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan na parang sirang plaka. Ano ang ibig sabihin nito? Anong bahagi ng buhay ko ang ginamit nila para sa kanilang pansariling interes? Ang bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aking determinasyon na alamin ang katotohanan.
Ngunit ang determinasyon ay may kasamang panganib. At ang panganib na iyon ay may pangalan, Ligaya Reyes. Isang hapon, habang abala ang lahat, kinailangan kong pumunta sa accounting department sa kabilang palapag para kunin ang ilang dokumento. Iniwan ko ang aking bag sa ilalim ng aking mesa. Isang pagkakamaling pagsisisihan ko ng lubos. Hindi ko namalaya na sa bawat kilos ko may isang pares ng matang nagmamasid, nag-aabang ng perpektong tiyempo. Pagbalik ko sa aking pwesto, wala namang nagbago. Ang lahat ay nasa ayos. Ngunit meron akong naramdamang kakaiba. Isang malamig na kaba na gumapang sa aking likuran. Binaliwala ko ito. Marahil ay dala lang ng tensyon. Ilang oras ang lumipas. Nang paalis na ang karamihan sa mga empleyado, tinawag ako ni Ligaya. Clara, pwede ba tayong mag-usap sandali? Sa pantry, sabi niya, ang kanyang ganyang ngiti ay kasing plastik ng mga bulaklak sa kanyang vase. Sumunod ako, nagtataka. Pagdating namin sa pantry, tiningnan niya kung may ibang tao. Nang masigurong kami lang, humarap siya sa akin at ang matamis niyang ngamang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanuyang ekspresyon. Alam mo, kahanga-hanga ka. Simulan niya. Ang galing mong magpanggap. Ang galing mong itago ang lahat. Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am. Sagot ko. Pinipilit na manatiling kalmado. Tumawa siya ng mahina. Huwag na tayong maglokohan. Alam ko na. O mas tamang sabihin na may hinala na ako. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na bagay. Isang kapirasong papel na nakatupi. Dahan-dahan niya itong binuklat. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang aking dugo ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Ito ay isang kopya. Isang kopya ng ultrasound picture ng aking anak na itinago ko sa pinakaloob-looban ng aking pitaka. Saan mo nakuha yan? Nanginginig kong tanong. Ang mga taong nag-iiwan ng bag nila, kahit saan ay hindi dapat nagtatago ng malalaking sikreto. Sabi niya, dinuduro ang litrato. Sino ito, Clara? O dapat ko bang sabihing, Liwayway? Anak mo ba ito? Ang sabi niyo, baog ka. Pero ano ito? Isang milagro. Ang bawat salita ay isang sampal. Pakiramdam ko ay gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Nahuli niya ako. Ang pinakatatago-tago kong sikreto ay nasa kamay na ng aking kaaway. Anong gusto mo? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong na lang. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Simple lang. Layuan mo si Sinag. Bumalik ka sa kung saan ka man galing. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Kapag hindi mo ginawa, sisiguraduhin kong malalaman ni Sinag na hindi ka lang isang sinungaling. Isa ka ring desperadang babae na gumamit pa ng ibang paraan para magkaanak matapos siyang lokohin. Tingnan natin kung maniniwala pa siya sa'yo. Ang banta ay malinaw. Ang sakit ay hindi mailarawan. Gagamitin niya ang aking anak laban sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Ligaya ay umuulit-ulit sa aking isipan. Pakiramdam ko ay nasukol ako. Ang aking perpektong plano ay nagsisimula ng magkalamat. Kailangan kong makausap ang aking anak. Kailangan kong marinig ang kanyang boses. Kinabukasan sa opisina, hindi ako mapakali. Ang aking pagkabalisa ay halatang halata. Habang lunch break at mag-isa ako sa aking cubicle, hindi ko na natiis. Tinawagan ko si Diwa. Diwa, kamusta si Angelo? Tanong ko agad. Ang aking boses ay puno ng pangungulila. Okay lang siya, Liway. Katutulog lang. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Diwa. Teka, bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Alam na ni Ligaya. Sabi ko, halos maiyak na. Diwa, alam na niya ang tungkol kay Angelo.
Ano? Gulat na tanong ni Diwa. Habang kausap ko siya, hindi ko namalayan ang pagpasok ni Sinag sa opisina. Papalapit siya sa aking pwesto. Basta liway, mag-ingat ka. Pinutol ko ang tawag, nanginginig. Huli na. Nakita ako ni Sinag. Ang aking mukha ay puno ng bakas, ng pag-iyak at takot. Clara, okay ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sino ang kausap mo? Parang ang bigat ng pinag-uusapan niyo. Wala po, sir. Pamilya lang po. Mabilis kong sagot, pinupunasan ng aking mga pisngi. Tumayo ako para kumuha ng folder sa kabilang cabinet para iwasan ang kanyang mga mata. Sa aking pagmamadali, nasagi ko ang aking telepono. Nahulog ito sa ibabaw ng aking mesa. Screen up. Hala, sabi ko. Akmang pupulutin ito ni Sinag para sa akin. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umilaw ang si screen. Cliffhanger. Isang notification. Isang message galing kay Diwa. Nagpapadala ng litrato para pagaanin ang loob ko. Isang litrato ng isang natutulog na sanggol. Ngunit hindi iyon ang nakita ni Sinag. Ang nakita niya ay ang pangalan ng contact sa itaas ng mensahe. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla at pagkalito. Nakatitig sa screen ng aking telepono na parang nakakita ng multo. Dahan-dahan kong sinundan ang kanyang tingin. At doon, sa ilalim ng maliwanag na screen, nakasulat ang isang pangalang sisira sa lahat. Anak ko. Ang dalawang salita sa screen ng telepono ay hindi lang mga letra. Para itong dalawang piraso ng bubog na dahan-dahang ibinaon sa aking mga mata, lumikha ng isang imaheng hindi ko na kailanman mabubura. Anak ko. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking paligid. Ang tahimik na ugong ng opisina ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan na hindi ko maintindihan nitong mga nakaraang linggo. Ang kanyang pamilyar na kilos, ang kanyang kaalaman sa gusto ko, ang misteryo sa kanyang mga mata. Lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na sagot. Mayroon siyang itinatago. Isang sikretong kasinlaki ng isang bata. Sir, pasensya na po. Kaibigan ko lang po nagbibiro. Ang nanginginig niyang paliwanag. Hinablot niya ang telepono na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi pagsisinungaling ng isang nagbibiro. Iyon ay takot ng isang taong nabisto. Hindi ako kumibo. Tumangulang ako at bumalik sa aking mesa. Ngunit ang aking isipan ay wala na roon. Isang pader ng yelo ang biglang itinayo sa pagitan namin. Ang init at pagmamalasakit na nagsimula nang mamuo sa aking puso ay biglang nanigas, naging malamig at matulis. Ang buong hapon na yon ay isang pagpapanggap. Ngumingiti ako, nag-uutos. Ngunit sa likod ng lahat, ako ay isang detektib na naghahanap ng ebidensya sa isang krimen na hindi ko pa alam kung ano. Hindi ako umuwi ng gabing iyon. Sinabi ko kay Ligaya na marami akong trabaho. Ang totoo, hindi ko kayang humiga sa isang kama at magkunwaring normal ang lahat. Nagkulong ako sa aking opisina, pinalibutan ng dilim at ng aking mga demonyo. Sino ang ama? Bakit niya ito inilihim? Ang lahat ba ng ito? Ang kanyang pagdating, ang kanyang pagiging perpektong assistant, ang unti-unti niyang pagpasok sa aking mundo ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may isang desisyon. Hindi ko nahahayaang guluhin niya ang aking isipan. Aalamin ko ang katotohanan sa ayaw at sa gusto niya. Naghintay ako. Nagmasid. At nang mag-uwian na, sinabi kong mauuna na ako. Ngunit hindi ako umuwi. Nagtago ako sa loob ng aking sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot na parang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Sinundan ko ang kanyang taxi. Huminto ito sa tapat ng Liwanag Cafe.
Ang pangalan pa lang ay isang sampal na sa akin. Ang lugar na minsan ay pinangarap kong dalhin, si Liwayway. Pumasok siya sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang isang babae. Ang kaibigan niyang si Diwa. Pumarada ako sa kabilang kalsada. Mula sa kadiliman ng aking sasakyan, kitang-kita ko sila sa maliwanag na bintana ng kapihan. At doon, nakita ko ang lahat. Ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Clara. Ang kanyang paghampas sa mesa sa gitna ng frustrasyon. Ang pag-alo sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi ko man marinig, ngunit nababasa ko ang bawat salita sa sakit ng kanyang mukha. At habang pinapanood ko sila, isang bahagi sa akin ang gustong tumakbo papunta sa kanya at tanungin kung ano ang problema. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at nagdududa, ang nagsabi sa aking manatili. Narinig ko ang mga pira-pirasong salita na dala ng hangin tuwing may dumaraang sasakyan. Ang plano, Diwa, mahuhuli na niya ako. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko kayang ilayo sa kanya si Angelo, ang anak ko. Anak ko. Paulit-ulit. Ang mga salita ay parang laso na nakumalat sa aking sistema. Ang plano. Isang plano. Tama ang hinala ko. Umalis ako roon bago pa nila ako mapansin. Ang aking puso ay mabigat sa galit at pagkadurog. Pagbalik ko sa De La Vega Tower, ang aking isipan ay isang nagngangalit na apoy. Dumiretso ako sa opisina, kahit hating gabi na, at doon naghihintay si Ligaya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinag! Saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan. May inasikaso lang ako. Malamig kong sagot. Sinag, may kailangan kang malaman, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. May inabot siyang isang brown envelope. Hindi ko na kayang itago ito sa'yo. Nag-aalala ako para sa'yo. Para sa kumpanya. Nagpaimbestiga ako tungkol kay Clara. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, may mga kopya ng bank statements. Malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang offshore account patungo sa isang local account na nakapangalan kay Clara Alonuevo Martinez. May mga printout din ng mga email. Mga email na mukhang galing sa kanya, nakikipag-usap sa isang abogado tungkol sa hostile takeover ng De La Vega Corp. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng ito. Sinag, umiiyak na, sabi ni Ligaya. Pero ang sabi ng investigador, bumalik siya para maghiganti. Para kunin ang lahat ng sa tingin niya ay para sa kanya. Ginamit niya ang pagiging kamukha ng dati mong asawa para makuha ang loob mo. Ang bawat piraso ng ebidensya, peke man o hindi, ay bumagay ng perpekto sa mga salitang naririnig ko kanina. Ang plano, maghiganti. Ito na ang katapusan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clara. Nagulat na makita kaming dalawa roon. Sir, Ma'am Ligaya, akala ko po umuwi na kayo. Ito na. Ang paghuhukom. Tumayo ako. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay mabigat. Inihagis ko ang envelope sa kanyang mesa. Kumalat ang mga papel sa sahig. Ano to? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ipaliwanag mo to. Nakita niya ang mga bank statement, ang mga email, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Sir, hindi totoo yan. Hindi ko alam kung saan galing yan. Huwag mo na akong tawaging sir. Sigaw ko. Ang galit na kanina ko pa pinipigilan ay sumabog na parang isang bulkan. Sino ka? Sino ka ba talaga? Isang manggagansyo na bumalik para sirain ako? Ang anak mo, parte rin ba siya ng plano mo? Sino ang ama niya? Ako ba? Ginamit mo ba ang sarili mong anak para lang sa pera?
Napaatras siya. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sinag, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Hinawakan ko siya sa braso. Ang aking mga mata ay nag-aapoy. Lahat ng kabaitan mo, lahat ng pag-aalala mo, lahat kasinungalingan. Isang malaking pagpapanggap. Hindi totoo yan. Mahal ke. Huwag mong sasabihin ang salitang yan. Putol ko sa kanya. Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Binitiwan ko siya ng marahas. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak. Lumapit si Ligaya, yumakap sa akin. Tama na, mahal. Nasasaktan ka lang. Tiningnan ko si Clara, ang babaeng minsan kong pinangarap. Ngayon ay parang isang estranghero sa aking harapan. Ang aking puso ay durog na durog. Sa galit, sa sakit, sa pakiramdam na niloko ako ng paulit-ulit. Cliffhanger. Tapos na tayo, sabi ko. Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa aking bibig. Simula bukas, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito. You're fired. Tumalikod ako. Hindi na lumingon pa habang si Ligaya ay nakangiti sa likuran ko. Isang nangiti ng tagumpay. Iniwan ko siyang nakaluhod sa sahig. Sa gitna ng mga pekeng ebidensya ng kanyang pagkakasala, ang kanyang mundo at ang kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng gusaling iyon. Ang bawat hakbang sa malamig na sahig ng lobby ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga salita ni Sinag ay umuulit-ulit sa aking isipan. Isang sirang plaka ng sakit at pagkasuklam. Ginamit mo ba ang sarili mong anak? Wala ka nang dapat ipaliwanag. Tapos na tayo. Pagdating ko sa aking apartment, isinara ko ang pinto at doon, sa katahimikan ng aking munting espasyo, bumagsak ang lahat. Napaluhod ako sa sahig. Ang aking katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng sakit na halos dumurog sa aking pagkatao. Umiyak ako. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang iyak para sa nawalang pag-ibig, para sa nawasak na tiwala, at para sa planong gumuho sa aking harapan. Wala na. Tapos na ang lahat. Natalo ako. Si Ligaya ang nagwagi. Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang pangalan lang ang naisip kong tawagan. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang telepono. Diwa, sabi ko. Ang aking boses ay basag at halos hindi marinig. Wala na lahat. Diwa, alam na niya. Tapos na. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Sa tono pa lang ng aking boses, alam na ni Diwa ang lahat. Nasaan ka? Pupuntahan kita, mariin niyang sabi. Ilang sandali pa, dumating si Diwa. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sahig sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Sa mga bisig ng aking kaibigan, ibinuhos ko ang lahat ng natitirang luha. Lahat ng sakit, lahat ng kabiguan. Hinayaan niya lang akong umiyak hanggang sa wala nang mailuha pa. Hanggang sa ang natira na lang ay ang hapdi sa aking mga mata at ang bigat sa aking dibdib. Umiyak ka lang, Liway. Mahina niyang bulong. Ilabas mo lahat, pero pakinggan mo ako. Pagkatapos nito, tatayo ka. Hindi pa ito ang katapusan. Umiling ako. Anong laban ko, Diwa? May mga pekeng ebidensya siya. Lahat ng pinaghirapan ko, sinira niya sa isang gabi. At si Sinag, naniwala siya. Dahil bulag siya, Liway. Bulag sa galit at sa kasinungalingan. Sabi ni Diwa, humiwalay sa pagkakayakap at hinawakan ang aking mukha. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Pero may isang bagay na wala si Ligaya. Isang bagay na hindi niya kayang pekein. Ang katotohanan at ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ka pwedeng sumuko. Mula sa kanyang bag,
Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang litrato. Ang anak ko, si Angelo. Ang kanyang munting mukha na mahimbing na natutulog, ang kanyang mga kamay na nakakuyom, ang kanyang inosenteng na pangiti kahit sa panaginip. Siya. Ang liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Biglang nagbago ang lahat. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi nawala. Ngunit nabalutan ito ng isang bagong damdamin. Isang nag-aalab na determination. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa kinabukasan ng aking anak. Hindi ako papayag na lumaki siya sa isang mundong ang kanyang ina ay kilala bilang isang manloloko at manggagamit. Hindi ako papayag na ang kasinungalingan ni Ligaya ang maging katotohanan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang panginginig ng aking katawan ay napalitan ng isang katatagan. Tumingin ako kay Diwa at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakita niya ang apoy na muling nag-aalab sa aking mga mata. Tama ka, sabi ko. Ang aking boses ay hindi nabasag. Hindi pa ito tapos. Kinabukasan pagkaalis ni Diwa, hinarap ko ang aking laptop. Ang mga pekeng ebidensya na inihagis sa akin ni Sinag ay isang desperadong hakbang. Isang malaking pagkakamali ni Ligaya dahil ang mga kasinungalingan, gaano man kaganda ang pagkakatagni-tagni, ay may mga butas at hahanapin ko ang mga butas na yon. Muli kong pinakinggan ang recording. Project Alunuevo. Iyon ang susi. Kailangan kong malaman kung ano yon. Kailangan kong mahanap ang mga orihinal na papeles na binanggit ni Ligaya. Tumayo ako at muling tinawagan si Diwa. Diwa, may bago akong plano, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. At sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago sa anino. Haharapin ko sila. Anong gagawin mo? Tanong din niya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, Diwa. Tungkol na ito sa pagpapalaya. Kailangan kong ilabas ang buong katotohanan. Ang sikreto ng Project Alunuevo, ang panloloko ni Ligaya, ang tungkol kay Angelo. Lahat. Liway, handa ka na ba para dyan? Kapag ginawa mo yan, wala nang balikan. Mas handa pa ako kaysa dati, sagot ko. Pero kailangan ko ng isang huling pabor. Kailangan kong makaharap si Sinag. Sa huling pagkakataon, na kami lang. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang aking telepono at nagsimulang mag-type. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay hindi kumakabog sa takot, kundi sa determination. Cliffhanger. Ipinadala ko ang mensahe sa numerong matagal ko nang hindi tinetext. Isang mensahe para kay Sinag. Alam kong galit ka. Alam kong sa tingin mo, ako na ang pinakamasamang tao tiya sa mundo. Pero kung may natitira pa dyan sa loob mo na kahit katiting na pagdududa, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, hindi ang bersyon ni Ligaya, hindi ang bersyon ko, kundi ang totoong nangyari. Magkita tayo. Bukas, 3:00 ng hapon. Sa Liwanag Cafe, 1 beses lang. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita. Pangako. Pindot. Send. Ang bola ay nasa kanyang mga kamay na. Ang mensahe ay dumating na parang isang kidlat sa isang tahimik na gabi. Nabasa ko ito hindi 1 beses, kundi 10 beses. Ang bawat salita ay tila may sariling bigat. Humihila sa akin. Kinukwestiyon ng galit na aking binuo sa loob ng aking puso. Kung may natitira pa dyan sa loob mo na kahit katiting na pagdududa, meron ba? Sa gitna ng lahat ng ebidensya, sa gitna ng pagtataksil na aking naramdaman, meron pa nga bang natitirang pagdududa? Ang sagot, kahit ayaw kong aminin, ay oo. Ang mukha niya habang umiiyak. Ang desperasyon sa kanyang mga mata.
Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko. Mayroon doong isang bagay na hindi tugma sa imahe ng isang gahamang manloloko. O baka naman masyado lang siyang magaling na actress? Sino yan, mahal? Tanong ni Ligaya, sumilip mula sa aking balikat. Mabilis kong itinago ang aking telepono. Spam message lang, pagsisinungaling ko. Ngumiti siya at niyakap ako. Huwawa mo nang isipin yung babaeng yun, okay? Wala na siya. Tayo na lang. Everything is back to normal. Normal? Ganoon ba talaga? Normal ba ang pakiramdam na may kulang? Normal ba ang gumising sa gabi na hinahanap ang isang mukhang hindi naman dapat nandoon? Buong magdamag, hindi ako nakatulog. Ang mensahe niya ay parang isang tinik na nakabara sa aking lalamunan. Pagsapit ng umaga, nakapagdesisyon na ako. Pupunta ako. Hindi dahil na naniniwala ako sa kanya, kundi dahil kailangan kong marinig ang lahat mula sa kanya sa huling pagkakataon. Kailangan ko ng tuldok. Isang malinaw na pagtatapos sa lahat ng kabaliwang ito. 3:00 ng hapon. Pumasok ako sa Liwanag Cafe. Ang lugar ay tahimik. Iilan lang ang tao. At doon, sa isang mesa sa pinakasulok, nakaupo siya. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Wala na ang anyo ni Clara Martinez, ang mahusay na sekretarya. Ang nakikita ko sa harapan ko ngayon ay ang anino ni Liwayway, ang babaeng minahal ko. Kasama niya ang kanyang kaibigan, si Diwa, na nakaupo sa katabing mesa, tila isang bantay na handang umalalay. Umupo ako. Sa tapat niya, walang imik. Ang hangin sa pagitan namin ay mabigat sa mga hindi masabi at mga nasirang pangako. Salamat sa pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ramdam ko ang panginginig sa ilalim nito. Bakit mo ako pinapunta rito? Malamig kong tanong. Para magsinungaling ulit? Umiling siya. Wala nang kasinungalingan, Sinag. Tapos na ako roon. Nandito ako para ibigay sa iyo ang katotohanan. Pagkatapos nito, nasa sayo na kung maniniwala ka. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya noong iwan ko siya dahil sa aking paniniwalang baog siya. Ang desisyon niyang itago na hindi pala iyon totoo dahil sa takot na baka balikan ko lang siya dahil sa obligasyon at hindi sa pagmamahal. Ang kanyang pag-alis papuntang Amerika. Ang proseso ng in vitro fertilization gamit ang similyang na ideposito ko noon pa para sa aming mga pangarap. Ang pagsilang ng aming anak, ni Angelo. Anak natin siya, Sinag. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sa dugo at laman, anak mo siya. Pagkatapos, ikinuwento niya ang kanyang pagbabalik. Ang plano ng paghihiganti. Inamin niya ang lahat. Ang kanyang galit. Ang kanyang pagnanais na makita akong masaktan. Ngunit habang tumatagal, ang plano ay naging isang masalimuot na bagay. Ang paghihiganti ay nahaluan ng mga dati't bagong nararamdaman. At ang mga ebidensya? Tanong ko. Ang aking boses ay puno pa rin ng pagdududa. Ang bank accounts? Ang mga email? Ngumiti siya ng mapait. Isang napakagaling na gawa ni Ligaya. Isang perpektong patibong na kung saan, sa gitna ng iyong galit, ay siguradong huhulog ka. Pero may isang bagay siyang hindi inaasahan. Mula sa kanyang bag, may inilabas siyang isang laptop. Binuksan niya ito at iniharap sa akin. Narinig ko ito sa isang recording na nakuha ko, sabi niya. Ang sikreto sa likod ng lahat, ang Project Alo Nuevo. Pinindot niya ang play. Isang audio file, boses ni Ligaya, malinaw at malakas. Ang Project Alo Nuevo ang pinakamagandang nagawa ko. Kumuha ako ng isang dormant na kumpanya na nakapangalan sa dati niyang asawa. Ginamit ko yon para i-channel lahat ng kickback mula sa mga iligal na kontrata.
Inilipat ko ang pondo sa mga offshore accounts. At ang pinakamaganda sa lahat, pinapirma ko si Sinag sa mga dokumento na naglilipat ng kontrol ng kumpanyang yun sa akin. Sa ilalim ng kasunduang poprotektahan ko raw siya. Ang tanga niya. Hindi niya alam na ang lahat ng ebidensya ng kanyang katiwalian ay nakatali sa pangalan ng babaeng winasak niya. At ngayon, lahat ng iyon ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking paghinga ay naging mababaw. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang mga kaduda-dudang kontrata, ang pagpipilit ni Ligaya na pirmahan ko ang mga insurance papers, ang lahat ng kasinungalingan. Nilinlang niya ako. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang alaala ni Liwayway laban sa akin. Tiningnan ko si Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit wala ng galit, tanging pagod at isang uri ng kapayapaan. Ito ang tunay na plano, Sinag, sabi niya. Hindi ang sa akin, ang sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok si Ligaya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Sinag, anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sayong layuan mo ang babaeng to. Tumayo si Liwayway. Huli na ang lahat, Ligaya. Cliffhanger. Nagtangkang sugurin ni Ligaya si Liwayway ba? Para kunin ang laptop. Akin yan, manloloko ka. Sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Diwa. Ligaya Reyes, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin para sa kasong estafa, falsification of documents at corporate fraud. Napahinto si Ligaya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na takot at pagkagapi. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. Ngunit ang tanging nakita niya sa aking mga mata ay ang malamig at basag na katotohanan ng kanyang pagtataksil. Ang mga sumunod na sandali ay tila gumalaw sa isang nakakabagal na paraan. Ang pagwawala ni Ligaya, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay parang ingay na lang sa aking pandinig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagbagsak ng isang reyna mula sa kanyang pekeng trono. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng cafe, isang huling tingin ang ibinigay niya sa akin. Isang tingin na puno ng sukdulan at walang hanggang galit. Hindi pa tayo tapos, Liwayway. Hindi pa. Sigaw niya bago tuluyang mawala sa aming paningin. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Si Diwa ay lumapit sa akin, hinawakan ang aking balikat. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Sinag. Nakatayo pa rin siya sa kinatatayuan niya, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas ng pagkabigla, pagsisisi, at sakit na hindi maipinta. Ang lahat ng galit niya sa akin ay naglaho, napalitan ng bigat ng katotohanang siya ay naging isang bulag na kasangkapan sa kasamaan ng ibang tao. Sinahin, mahina kong tawag. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tunay na basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi kayang tumulo. Liwayway, ako, hindi ko alam. Nauutal niyang sabi. Patawarin mo ako. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay isang salitang matagal kong hinintay na marinig mula sa kanya. Inakala ko, kapag narinig ko na ito, gagaan ang aking pakiramdam. Magkakaroon ng isang uri ng matamis na tagumpay. Ngunit habang nakikita ko siyang nakatayo roon, wasak at puno ng pagsisisi, wala akong naramdamang tagumpay. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan para sa aming dalawa, para sa lahat ng nasayang na panahon, sa lahat ng sakit na idinulot namin sa isa't isa.
Ang mahalaga, alam mo na ang totoo, sabi ko. Lumapit siya, akmang hahawakan ng aking mga kamay, ngunit umatras ako ng isang hakbang. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong huminga. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Liway. Pagmamakaawa niya, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Sa anak natin, hayaan mong ayusin ko ang lahat ng ito. Umiling ako ng marahan. Sinag, may mga bagay na hindi na kayang ayusin. Masyado ng maraming sugat. Masyado ng maraming nasira. Pero mahal pa rin kita, Liway. Ngayon ko lang napagtanto. Sa likod ni Clara, ikaw pa rin pala ang hinahanap ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ang mga salitang yon, na minsan ay handa kong ibigay ang lahat para lang marinig, ngayon ay dumating na huli na. Minahal din kita, Sinag, higit pa sa inaakala mo. Sabi ko, at sa pagkakataong ito, hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Ngunit ang pagmamahal na yon ay nabago na. Ang babaeng minahal mo at ang lalaking minahal ko, matagal nang wala. Pinalitan na sila ng mga taong hinubog ng sakit at pagtataksil. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog. Isang pagtatapos, isang bagong simula. Ano na ang mangyayari sa'yo? Tanong ko. Haharapin ko ang lahat, sabi niya. May bagong determinasyon sa kanyang boses. Sasagutin ko ang lahat ng kasalanan ko sa batas. Sasabihin ko ang totoo. Iyon na lang ang tama kong magagawa. Tumango ako. Iyon ang sinag na minsan kong minahal. Ang lalaking may paninindigan. At si Angelo, tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pwede ko ba siyang makita? Pagkatapos ng lahat ng ito, sagot ko, kapag handa na ang lahat, kapag napagbayaran mo na ang iyong mga pagkakamali, at kapag napatawad mo na ang iyong sarili, karapatan niyang makilala ang kanyang ama, ngunit hindi pa ngayon. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko siya, inaalala ang bawat detalye ng kanyang mukha. Pagkatapos, tumalikod na ako. Saan ka pupunta? Tanong niya. Hahanapin ko ang sarili ko. Hahanapin ko ang aking bagong umaga. Sabi ko, hindi na lumingon pa. Naglakad ako palabas ng cafe, kasama si Diwa sa aking tabi. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Ang bigat ng galit at paghihiganti na matagal kong pinasan ay unti-unti nang nawawala. Hindi ito ang inaasahan kong pagtatapos. Hindi ito isang masayang fairy tale, ngunit ito ay totoo. At sa katotohanan yon, natagpuan ko ang aking kalayaan. Cliffhanger. Habang naglalakad kami palayo, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa yaya ni Angelo. Sinagot ko ito. Bumungad sa akin ang pinakamagandang mukha sa buong mundo. Ang aking anak, tumatawa. Tinatawag ang aking pangalan. Mama, sigaw niya. Ngumiti ako. Isang tunay at payapang ngiti. Hindi ko man nakuha ang hustisyang gusto ko, ngunit hawak ko sa aking mga kamay ang aking tunay na yaman. Ang aking kinabukasan. Parating na si Mama, anak, sabi ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naniwala ako na ang lahat ay magiging maayos. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin dito sa probinsya ng Sansinag ay laging may dalang amoy ng dagat at ng mga bagong lutong tinapay. Ang lungsod ng bagong umaga, kasama ang lahat ng matatayog nitong gusali at masalimuot na alaala, ay isa na lamang malayong panaginip. Dito, sa maliit na bayang ito sa tabi ng karagatan, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. Ang panaderya ni Liway ay hindi malaki. Isa lang itong maliit na pwesto na may 2 mesa sa labas, kung saan tanaw ang asul na dagat. Ngunit para sa akin, ito ang aking palasyo. Dito,
Ang bawat piraso ng tinapay na aking minamasa ay may halong pagmamahal at ang bawat ngiti ng aking mga suki ay isang uri ng kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera. Mama, tignan mo po. Napalingon ako mula sa pag-aayos ng mga ensaymada sa estante. Ang aking 5 taong gulang na si Angelo ay tumatakbo papalapit. May hawak na isang malaking shell na kanyang napulot sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang 2 bituin, puno ng kagalakan at kawalang malay. Wow, ang ganda naman niyan, anak. Sabi ko, lumuhod para maging kapantay niya. Hinaplos ko ang kanyang magulong buhok. Sa kanya, nakikita ko ang pinakamagandang bahagi ni Sinag, ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti. Ngunit ang kanyang puso, sisiguraduhin kong magiging buo at malaya. Ang buhay namin dito ay simple. Gigising kami sa sinag ng araw, maglalakad sa tabing dagat, maglalaro sa buhangin, at magpapatakbo ng aming maliit na panaderya. Sa gabi, babasahan ko siya ng mga kwento hanggang sa makatulog siya sa aking mga bisig. Ito ang kapayapaang matagal kong hinanap. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal sa sarili at sa biyayang nasa aking harapan. Minsan, nakakatanggap ako ng balita mula kay Diwa. Si Ligaya ay nasentensyahan ng mahabang pagkabilanggo. Ang De La Vega Corporation ay bumagsak at naibenta sa ibang kumpanya. At si Sinag, pagkatapos harapin ang kanyang mga kaso at maglingkod sa mas maikling sentensya dahil sa kanyang kooperasyon, ay piniling mamuhay ng simple. Ayon kay Diwa, nagtatrabaho siya ngayon para sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga maliliit na negosyante. Isang paraan marahil ng pagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Hindi na kami muling nag-usap, ngunit minsan sa isang taon, tuwing kaarawan ni Angelo, may dumarating na isang simpleng pakete sa aming pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, laging may isang laruan at isang sulat. Ang sulat ay hindi para sa akin, kundi para kay Angelo, na itinatabi ko para basahin niya pagdating ng tamang panahon. Mga kwento tungkol sa mga bituin, sa mga alon, at sa isang amang nangangarap na makilala siya balang araw. Hindi ko isinasara ang pintuan sa posibilidad na yon. Ngunit hindi ko rin ito minamadali. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. At ang pinakamahalagang taong kailangan kong patawarin ay ang aking sarili. Sa pagpayag kong masaktan, sa pagpapadala ko sa galit. Ngayong hapon, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa karagatan, umupo ako sa isa sa mga mesa sa labas ng aking panaderya. Si Angelo ay abala sa paggawa ng kanyang sandcastle sa di kalayuan. Pinanood ko siya. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang iyong kaaway ang mamamatay. Natutunan ko yon sa masakit na paraan. Ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng iba, kundi sa sarili mong pagbangon. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang isang luma at kupas ng litrato. Isang litrato namin ni Sinag noong mga panahong simple pa ang lahat. Tinitigan ko ito at sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang pait o galit. Tanging isang mapayapang pagtanggap sa nakaraan. Itinupi ko ito at inilagay sa loob ng isang maliit na kahon. Panahon na para itabi ang mga lumang alaala at gumawa ng mga bago. Tumingin ako sa papalubog na araw, sa aking anak na masayang naglalaro at sa karagatang tila nangangako ng walang hanggang posibilidad. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko noon, ngunit ito ang buhay na para sa akin.
Isang buhay na binuo, hindi mula sa mga durog na piraso ng nakaraan, kundi mula sa matatag na pundasyon ng pag-asa. Ngumiti ako, isang nangiting nagmumula sa isang pusong naghilom na. Isang ngiting nagsasabing, handa na ako para sa isang bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway at ng kanyang bagong bukang liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng sakit at sa pinakamaliwanag na sinag ng pag-asa. Bawat kabanata ay isang piraso ng damdamin at naramdaman ko ang bawat pait ng pagtataksil, bawat hirap ng pagbangon, at sa huli, ang tamis ng paghilom. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay ang tanging susi na magpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na laging may pag-asa at na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano natin buong pusong minamahal at tinatanggap ang ating sarili. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatili po kayong ligtas at puno ng pagmamahal. Kwentong Puso TV.